update muna tayo sa naging pagbisita o nagpapatuloy na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon ho sa may bahagi ng Russia. Isinusulong ho ni Pangulong Marcos yung tatlong prioridad para ho sa mas matatag na ugnayan ng Association of Southeast Asian Nation at ng Russia habang pinagtibay na rin ang ilang mga mahahalagang kasunduan. May live report si Bomboana Lisoberano. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatlong pangunahing prioridad upang mapalakas pa ang ugnayan ng Association of Southeast Asian Nation at Russia. Ito ay ang kapayapaan at seguridad, mas matibay na ugnayang pang-ekonomiya at mas malalim na ugnayan ng mga mamamayan. Sa ASEAN-Russia Commemorative Summit na ginanap sa Kazan, Russia, sinabi ni Pangulong Marcos na dapat palakasin ang kooperasyon laban sa terorismo, cybercrime, online scams at iba pang banta sa seguridad. Iminungkahi rin ng punong ehekutibo ang pagpapalawak ng kalakalan, pamumuhunan, pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at enerhiya at pagbibigay ng suporta sa maliliit na negosyo. Binigyang halaga rin ng Pangulo ang pagpapalawak ng scholarship program, student exchanges, turismo at ugnayang pangkultura upang higit na mapalapit ang mamamayan ng ASEAN sa Russia. Punto ni Pangulong Marcos, mahalaga ang mga hakbang na ito upang mapanatili ang matatag at kapaki-pakinabang na samahan ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The summit underscored our collective commitment to strengthening cooperation across the political, security, economic, and socio-cultural pillars of engagement. We exchanged views on promoting peace, stability, and sustainable development, enhancing trade and investment, strengthening food and energy security, advancing science and technology cooperation, and deepening people-to-people exchanges. We also discussed developments in the wider Eurasian region and welcomed opportunities for greater engagement between ASEAN and the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union. We noted the growing interaction between ASEAN and these organizations. Ilang mahalagang dokumento din ang pinagtibay sa pagtatapos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Kabilang dito ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030 at mga kasunduan sa kooperasyong pangkultura at enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, magsisilbing gabay ang mga dokumentong ito sa pagpapalawak ng ugnayan ng kooperasyon ng ASEAN at Russia. Bilang chairman ng ASEAN, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na sinusuportahan ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan ng Russia sa ASEAN para sa mas matatag na rehiyon at maunlad na bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, lubos ang pasasalamat ng ASEAN kay President Vladimir Putin at sa pamahalaan ng Russia sa mainit na pagtanggap at mabuting paghuhost sa lahat ng delegasyon dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi rin ng Pangulo na habang ginugunita ng ASEAN at Russia ang mahalagang okasyon nito, inaasahan nilang higit pang mapalakas ang ugnayan ng mga bansa sa ASEAN at Russia. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app.
Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.